Hi Aries! Kumusta po kayong lahat? So yan Aries, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So by the way guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo guys, okay? Then pwede rin kayo guys mag-follow sa akin sa TikTok kasi minsan dyan ako nag-live kasi hindi nakakainip, no? Tapos pwede mo pang kausapin yung mga nagpapa-pre-reading. Ayan, sa mga naghahanap po ng pre-reading guys, no? By the way, tignan natin, ganap sa inyo ngayong 2026. So late natin to magagawa. Late na ba ako? Kasi marami akong nakitang tarot reader na gumawa na, no? Okay, so tignan natin ano yung mga ganap sa inyo sa taong 2026 Aries. Okay, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Dun muna tayo guys sa inyong overall energy. Okay. Ganap sa inyo, Aries. Oops. So, pagdating sa kaperahan, guys, stability yung iniisip ng mga Aries, no? Ayan, no? Stability po si Nine of Pentacles. Nakikita ko rin sa inyo, guys, yung pagiging parang nagkakaroon ka na ng control or parang bumalik ka na sa dati mong lakas. Ganun yung nakikita ko sa inyo and mas nagpo-focus ka talaga sa source of income mo kung paano papalalawakin ang inyong kaperahan. Kumbaga parang mas gumagana ka ngayon 2026. So, ang nakikita ko sa inyo guys, marami ka rin i-achieve na opportunity and I think parang palalawakin mo pa ang inyong talent. Okay, so ito kasi ay wealth. Wealth po ang Nine of Pentacles. Power and control. So, ayan. May control ka na sa mga sitwasyon. Kumbaga, may mga tao nang nakikinig sa inyo or pwedeng nawala na yung blockages eh. So, ngayon kasi, mas nagpo-focus ka sa parang puro pagpupundar. Nakikita ko sa mga Aries yung parang yung pagpupundar sa mga property, lupa, bahay, parang pag-iipunan to Aries, no? Maganda naman yung nakikita ko dito. And wala akong negative na nakikita. Sa ngayon, tignan natin pagdating sa kung paano ka mag-manage ng pera sa taong 2026 Aries or kung paano, papasok ba ang pera? Pagdating po sa kaperahan ni Aries sa taong 2026 Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign, Spirit Guide. Wow, the Lovers. Okay. So, parang ito guys, pagdating sa relationship mo, kung meron kayong love life guys, pwedeng kayo mismo yung nagpaplano ng person mo. Ang iwasan lang dito guys is yung parang hindi kayo nagkakasundo, yung pagtatalo, or parang mararamdaman mo na parang kinokontra ka ng person mo sa mga desisyon mo. Ang nakikita ko kasi dito guys, hindi naman sa parang totally kinokontra. Gusto niya lang na parang pag-isipan, pagplanuhan mo kung ano man yung sisimulan mo, no? Para walang masayang. Siguro nakikita kanya Aries na masyadong impulsive kung paano sa pagkontrol sa pera. Siya yung parang nag-aano sa inyo guys, nagko-control sa kung ano yung mga gusto mong gawin or ang mga dapat mong gawin. Siya yung parang mga nagde-decide or taga-balanse sa mga plano mo sa buhay. So sinasabi dito guys, siya yung parang magiging guidance mo. And mas maganda pa rin na pakinggan mo kung hindi man to guys sa partnership, kung single ka pa rin sa taong 2026. Pwedeng sa kapamilya, manghingi ka pa rin ng guidance, guys, Aries, no? Ayan, tignan pa natin. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Maganda naman, guys, itong the Lovers. Kumbaga, parang maganda rin yung magiging opinion nila para sa inyo. And, ang kailangan mo lang dito, parang kailangan mag-focus ka, no? Wag lang yung parang kinokontra mo. Alam naman natin na matigas ang ulo ng mga Aries, guys. Okay? Alam naman natin na maiksi ang pasensya nito mga to. Pero, habaan mo, no? And, pag-aralan mo kung yung mga desisyon na gagawin mo sa business. And, kung ano man yung mga ipupundar mo kung may bigla ang pera. Kasi ito guys, stability. Ibig sabihin,
magkakaroon ka talaga ng sobra-sobrang pera sa taong 2026. Maganda yung nakikita ko dyan, Aries. Okay, titignan pa natin. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Pagdating po sa kanilang kaperahan, kung paano nila ito i-manage. Aries. Ayan, travel din. Naku. Maganda naman guys itong 8 of Wands, no? May nakikita akong travel. May mga delay din. So, expect mo na kung may mga transaction, pwede may mga delay, pwede yung mga magiging conflict daw guys, yung mga kliyente na parang may mga magrereklamo kasi may mga delay or pwedeng cancellation, ayan, may mga magka-cancel. So, kailangan guys, i-manage mo, no? Baka ma-mismanage mo kasi kung meron kang business na sisimulan, kaya nga sinasabi dito, mas maganda na manghingi ka ng advice. Kasi kung magsisimula ka ng business sa taong 2026 or nasimulan mo na siya ngayon guys, I think ma-mismanage to. Kasi merong ibang bagay na mas napagtutuunan mo ng pansin kasi parang hindi na ito yung magiging focus mo. Okay? So, I think kung ano yung mga nasimulan mo dito, kung meron kang ibang business guys, again, ma-mismanage mo kasi ang focus mo ay sa ibang bagay na. Kumbaga, parang magkakaroon ng expansion dito, Aries. Nakikita ko na parang magkakaroon ka ng iba't ibang branch or something na project. I think mauubusan ka ng oras. Kaya kailangan mo ng partner talaga na mag-a-advise sa inyo na parang wag kang mag-take ng mag-take. Wag mong, ano yon guys, parang i-take advantage lang yung mga bagay-bagay. Kailangan control mo. Huwag kayong tanggap ng tanggap. Kailangan inaaral mo. Okay, so yun yung nakikita ko dyan guys. Pero may travel sa inyo guys. Abroad yung nakikita ko dito. I think parang baka may magpaplano mag-abroad or mag-cross country. Baka napag-iisipan nyo na rin ng partner mo. Or may nagpaplano guys na mag-visit lang sa ibang bansa, no? Magbakasyon lang. Yan yung nakikita ko dyan. Pero maganda naman to. So far, wala naman ako nakikitang masama dyan kung ikaw ay magta-travel lang naman sa ibang bansa, okay? Yun lang, guys. Expect mo na kung sakali may mga talaga pagdating sa pera. Again, yung sinabi ko, may mga conflict, may mga delays, pero more on delay. Okay? Hindi naman siya totally parang nagiging problema. Yung mga delay, siguro, dahil na mismanage mo yung business mo, pwedeng may mga nakaligtaan kang mga kliyente, customer, diba? Na parang, ay, hindi ko na napagtuon na ng pansin ko. Ay, may nakalimutan na ako. So, ayan. Bago ka mag-jump sa ibang bagay, I mean, parang aralin mo talaga munang mabuti. So, pagdating sa kaperahan ng mga Aries sa 2026, maganda naman yung nakikita ko. May mga nami-mismanage lang. Kaya may mga delay. Okay. Aries. Meron tayong, ayan, 6 of Cups. 6 of Cups. So, ito guys, 6 of Cups. May mga offer. Ayan o. Maganda rin to guys. Pero yun nga lang guys, kung may mga offer na paparating, I think, kailangan mo tong seryosohin, no? Like, gugulan mo to ng oras. Parang mauubos ang oras mo dito. Parang may opportunity na paparating sa inyo guys. Parang hindi to napag-aralan eh. Alam niyo guys, magkakaroon ng expansion. Ang ganda ng kaperahan mo sa taong 2026. Pero again, dahil nga natutuwa ka, matutuwa ka kasing i-grab to ng i-grab eh. Sa dami ng opportunity. Parang sige lang, pasok lang ngayon ng pasok. Ayun na, doon na nagsisimula yung conflict. So may nakikita rin ako guys, parang magkakaroon ng mga reconnection. Like, kung ano yung mga nangyari sa inyo sa past, kung gaano kaganda yung kaperahan mo sa past, kung gaano kadami yung client mo, customer mo sa past, parang sa pagpasok ng taong 2026, guys. Nostalgia eh. Nostalgia rin to. Parang, mamimiss mo sila. Okay, I think mapapalitan ka na ng mga bagong client, customer, yung mga datihan na, guys. Parang, hindi na sila babalik, no? I think baka nakahanap na ng mas magaan sa puso nila. Parang magkakaroon ka ng kalungkutan dito na parang, nasa iba na sila dumadirect, hindi na sa inyo. Or siguro mga naging kaibigan mo na customer mo or client mo, parang may mamimiss, no? Yung iba naman sa inyo guys, kung hindi man to business, I think, eto sa career mo, para magkakaroon ng conflict, siguro dahil may lovers, baka bawal dyan ang relationship, no?
And I think sa mga Aries dito is baka mag-change ka ng career, baka magplano ka mag-travel abroad or magpalipat ng company, magpadestino sa ibang lugar. So, yun yung nakikita ko dyan, Aries, no? Pwede may mga conflict na paparating. Ayan, wag mo pagsasabayin yung love life mo at saka yung trabaho mo kasi nakikita ko rito, guys, conflict. Mahal mo yung trabaho mo pero kailangan mo siyang i-let go. Yan yung nakikita ko dyan, guys. Kasi maraming makakapuna or parang sinasabi na napapabayaan yung trabaho. Okay? So, again, guys, ayan. Kung sabihin, hindi ako nag-ano sa inyo, ha? Hindi ko kayo ni-remind. Tignan natin pagdating sa love life mo. Pero ito kasi, guys, mga pagsasabayin, ha? Kung sa trabaho-trabaho lang, tapos yung love life mo dapat nasa ibang lugar. Okay, so pagdating naman sa love life mo, Aries, doon lang naman umiikot ang buhay. Love life, tapos kaperahan. Okay, pagdating sa love life ng mga Aries sa taong 2026, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Aries. Oops. Pagdating po sa love life ni Aries, meron tayong The Magician. Okay, so ito guys, meron ditong someone na protective. May bago masyado siya guys. May potential siya guys, no? New person yung nakikita ko rito. Parang ang dami niyang, parang nagiging ano siya guys, nagkakaroon siya ng worry. Parang napapraning. Nahuhulog siya sa inyo. May someone na mahuhulog sa inyo, pero parang masyado kasing conflict yung relasyon na meron kayo. So, ito ay itatago na lang, palihim siya nasasaktan, hindi niya alam kung bakit siya nahulog sa inyo. Hindi niya alam kung bakit parang minamahal ka niya kahit alam niyang bawal or kahit alam niyang hindi pwede. Kasi ito guys, conflict to Minamanifest ka Alam niya kung ano yung connection na meron lang kayo. And, ayun na nga, medyo nagiging protective itong taong to. Magiging protective siya sa inyo. Pwede nangyayari na siya ngayon. Okay, pwede may asawa ka, pwede may asawa siya, or pwede naman guys, again, yung reading ko kanina, pwedeng katrabaho mo, parehas naman siguro kayong walang sabit, pwedeng may relasyon, pero sa trabaho, hindi pwede. Ayan. Kaya medyo tinatago. Or pwedeng may conflict. Kung hindi man sa work, basta may conflict dito. Okay, tignan pa natin pagdating sa love life ni Aries sa taong 2026, Knight of Wands. Okay, so guys, yung Knight of Wands, ano to medyo impulsive. I think may mga bagay ka na parang naging impulsive ka, magkakaroon ka ng frustration pagdating sa, yan sa mga in relationship to guys, kasi passionate na yan si Knight of Wands. Sa mga in relationship, I think magkakaroon ka ng frustration pagdating sa connection nyo ng person mo. Like, may mga bagay na parang hindi na paplanuhan or hindi na pag-uusapan. And nandun sa point na may mga pabigla-biglang desisyon na parang hindi na guys kinukonsider yung desisyon ng isa, hindi na guys ito napag-uusapan or wala na yung matatawag na partnership dito. Okay, kaya parang kung ikaw may mga desisyon ka na parang di mo na pinapaalam sa kanya, may mga desisyon siya guys na hindi niya na pinapaalam sa inyo. Ganon. So, parang, ang weird ng setup na nakikita ko rito. Tingnan natin na pagdating sa love life ni Aries. Sa taong 2026, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Pagdating sa love life po, Spirit Guide. Love life. Meron tayong 5 of Wands. Ayan, may mga pagtatalo. Okay, meron ako nakakita rito na isa sa inyo ng person mo, mapoprostrate, then parang mahuhulog sa new person. Yun nga lang guys, hindi ko pa naman nakakita totally na magkakaroon ng third party, pero nararamdaman nung isa sa inyo na parang mas naaalagaan siya ng new person. Pero wala ako nakakitang third party, parang situationship, no? Pwedeng meron ka maka-situationship sa taong 2026 or pwedeng siya yung magkaroon ng ganon. Okay, dahil nga may mga wants na dito, sabihin may mga bagay na parang hindi niya na pag-uusapan, may mga bagay na parang hinahayaan na lang, ito, conflict or, pwedeng, eto na yon ito, si new person yung conflict, okay, pwedeng hinayaan mo na muna yung person mo, and ito, medyo nagiging issue sa inyo, itong bago,
Okay? So, sa mga single naman dito, guys, yung malinaw na nakikita ko rito. Kasi new person talaga yung pumapasok rito eh. May bagong pag-ibig. Ang problema lang dito, guys, i-release kasi ito eh, si Five of Wands. So, parang kailangan siyang i-let go. Kailangan nyo na munang i-release kasi masyadong komplikado. Masyado ng tensionado. Masyado na nakaka-tense yung connection. Parang kailangan ng iwasan. Kailangan na munang i-let go. Kasi may mga madadamay, may mga maapektuhan. Ayan. Basta hindi masyadong maganda yung love life ni Aries, ha. May mga conflict. Ikaw yung magpapa-conflict nito, guys. Hindi yung person mo. Kasi lapitin ka. Maraming magkakagusto sa'yo sa taong 2026. Pero ikaw, may mga tukso sa paligid mo, Aries, sa taong 2026. Ngayon, kung hindi mo to may iwasan, guys, ikaw ang magsasuffer dito. Again, yung mga tukso, kailangan marunong kang kontrolin yan. Okay, tignan pa natin. Pagdating sa love life ni Aries sa taong 2026 Spirit Guide. Sa love life po ni Aries. Okay, Knight of Cups. Nakikita ko, guys, medyo nagiging sensitive, emotional, and nandun yung malalim na intention sa inyo ng person, mas mga in relationship. Mahal na mahal ka nito. Lahat ibibigay niya sa inyo. Si Knight of Cups na yan eh. Medyo nagiging sensitive lang siya kasi nakakaramdam na siya na parang nasasaktan siya kung paano mo siya i-treat. Dati hindi naman niya ito na-feel eh. Okay? May nakikita kasi ako dito, guys, parang betrayal. Kung hindi sa ito, sa person mo, pero mas malinaw sa'yo. Okay? Pwede may person ka pero merong ibang taong may involved. Pwede may new person na may involved. Okay? So, nakikita ko, guys, kung in relationship ka ngayon, nakikita ko yung malalim na pagmamahal sa'yo ng person mo. Kahit sa taong 2026, nakikita ko na parang nasasaktan na siya kung paano mo siya itrato, na parang hindi niya na gusto na ganun yung ginagawa mo sa kanya, hindi niya gusto na ganun mo siya itrato. Okay? I think sensitive lang talaga siya kasi yung malalim na intention niya nandun eh. Yung malalim na pagmamahal niya sa inyo nandoon. Okay? Tingnan ka natin. Pagdating sa love life ni Aries sa taong 2026. Love life pa ni Aries. Okay, Empress. Grabe, may pregnancy. May mabubuntis. Ingat kayo, guys, kung di pa kayo ready. Si Empress, guys, buntis to eh. Oh, may blessing. Guys, may nakikita ako dito na medyo susubukan, no? Yung mga bagong, dito, bagong in relationship pa lang. Ngayon, taong 2025. Kung may jowa ka na ngayon, like, para sa mga single, wala kayong mga anak, wala kayong responsibilidad at all. Sa taong 2026, guys, may nakikita akong pregnancy, pero sacrifice to para sa inyo. Doon na papasok yung challenge. Ayan, no? Doon na papasok yung conflict. So, sinasabi nito, guys, hindi pa siya pwede or magiging conflict sa inyo. Ngayon, kung gusto nyo magkaanak, nasa inyo naman yan, guys. Dito kasi ang sinasabi sa akin, sa mga bagong magkarelasyon dito, parang kailangan pagplanuhan, pag-isipan, kung gusto na talaga magkaanak. Kasi sacrifice yung nakikita kong gagawin nyo rito. Malaking sacrifice to and hindi siya magiging madali, no? Na parang akala nyo ganun kadali kasi nakikita nyo yung relasyon nyo, okay naman eh, madali naman eh. Iba kasi, guys, pag may anak na, nandun yung parang responsibilidad nyo, hindi na para sa inyo. Kundi doon na sa mga bata. Or doon na sa bata, okay? So, titingnan natin, guys, message para sa'yo pagdating sa love life mo. Pagdating sa love life ni Aries, sa taong 2026, ano po yung message? Message sa'yo ng person mo sa taong 2026. Missing you. I miss you. I wish things were different. Ayan. Ito yung new person. Tukso. Ito yung tukso. Twin flame. Okay, so possible, guys, na twin flame mo rin. Nandun ka sa dalawang tao. May dalawang tao kung nakikitang papasok sa buhay mo sa taong 2026. Isang kailangang magparaya or ipaparaya and someone na twin flame mo. Okay? So, advice naman sa overall energy. Okay. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign.
Ayan. Overcoming obstacle. You can overcome anything. So, ngayon pa lang guys, i-guard mo yung sarili mo na iwasan to. Itong problema na to na papasukin mo pagdating sa love life mo. Okay? Para hindi ka ma-pressure. Kasi nakikita ko pressure yung love life mo. So, Aries, ito lang pong inyong reading sa taong 2026. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.